Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring bumalik at lumakas ang tiwala ng publiko sa mga namamahala sa gobyerno kung may naipapakitang malinaw na proseso ang pamahalaan at paninindigan nito ang kanyang pananagutan. Sinabi niya ito sa kanyang talumpati sa pagkilala sa mga natatanging inisyatibo ng barangay sa 2025 Galing Pook Awards sa Malacanang kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat gayahin ng nasa pamahalaan ang ipinapakita ng ilang barangay na nagpatupad ng mga hakbang na nagbunga ng magandang resulta sa komunidad. Kabilang sa kinikilala ng bagong Pangulo kabilang sa kinilala ng Pangulo ang Barangay Blue Ridge sa Quezon City na naghanda ng mga residente para sa lindol. Gayun din ang Urban Gardens at ang palit bote para sa Tinapay Project ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Ito ang kulturang nais nating ipalaganap sa pamahalaan. Ganito ang serbisyo publika na dapat ramdam ng pamayanan, tapat, bukas at may direksyon. Let us strive to continue to replicate the success of these barangay initiatives on a national scale, learning what works and strengthening the systems that uphold efficiency, participation, and transparency in government. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ngayong araw ang pagpapasa sa second reading ng Senado sa proposed 2026 National Budget o 2026 General Appropriations Bill. Ito'y sa gitna ng patuloy na pag-amyenda ng mga senador upang masigurong transparent ang panukalang pondo. Umabot na ng 2 araw ang period of amendment sa Senado para sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Matapos ang plenary session kahapon, December 3, kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi pa tapos ang pagsusulat sa panukala. Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, isang dahilan nito ay maraming senador ang may proposed amendments. May ilan anya na matindi ang paninindigan sa kanilang mga panukalang amyenda. Hindi pa natin ma-approve kasi hindi pa tapos. We have to be transparent. We cannot pass anything without the final print. Actually, maraming items pa. So, may mga suggestions mga senators, mga amendments na kahapon narinig din mga amendments. So, may mga iba na feel strongly about their amendments. So, yun pa lang inaayos na. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, dapat samantalahin ng Kongreso ang malaking pagnanasa ngayon ng publiko sa pagbabago para isulong ang charter chains. Naniniwala si UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase na sa gitna ng nagpapatuloy na kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan na malaki ang interes ng publiko na pag-usapan ang issue ng konstitusyon. Ilang beses nang tinangka ng Kamara sa loob ng ilang kongreso na may pasa ang panukalang charter change pero hindi lumulusot sa Senado. Ginawa ni Attorney Tamase ang pahayag sa public consultation ng House Committee on Constitutional Amendments sa mga panukalang batas na naglalayong baguhin ang 1987 Philippine Constitution. Ngunit ayon kay Dean Tamase, dapat lang tiyaking bukas ang proseso sa publiko. Kabilang sa mga isinusulong na panukala para baguhin ang saligang batas ay ang pagluluwag sa economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Any process to change the charter must be done in a transparent manner and not cut corners. Hataw Balita ngayon. Tiwala si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mahuhuli din si Saldico, isa sa akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental, Mindoro. Ayon kay Secretary Remulla, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng legal remedies para madakip
ang nagtatagong mambabatas sa kabila ng extradition challenges. Sa huling impormasyon, sinabi ni Remulla na nasa Portugal si Ko at may hawak na Portuguese passport. Samantala, handa din daw ang kalihim na isilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y sakaling ilabas na ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa senadora. Si Bato ay naharap sa kasong crimes against humanity kaugnay sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Hataw Balita ngayon. Nagsumiti na ng ebidensya ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman para imbestigahan ang ilang mga incumbent at dating senador na nadadawit na rin sa anomalya sa flood control project scandal. Kasama rito sina Senator Cheese Escudero, Senator Mark Villar, dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay at maging si former Senator Grace Poe. Ayon sa ICI, mabigat ang mga aligasyon sa mga sumusunod na individual, kaya naman para sa mas malalim na investigasyon at paghahanda ng posibleng kaso, hinihingi nila ang tulong ng Ombudsman para sa case build-up. We need witnesses, mga driver, mga katulong, kusinera, bank clerk, secretary, accountant. We need more witnesses, no? And then, pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the Ombudsman. In the meantime that they are investigating, we are also investigating. So two heads are better than one. Hataw Balita ngayon. Bukas sa panukalang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa flood control projects, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na wala siyang itinatago at kinatatakutan kaya welcome sa kanya ang posibleng investigasyon ng ICI. Ang pahayag ni Congressman Duterte ay kasunod ng paghiling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI na imbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Mayroon anyang 80 kontrata na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 na posibleng may red flag o anomalya sa mga kontrata. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ni retired Justice Reyes, Chairman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, na hindi maapektuhan ang kanilang trabaho. Ito ay sa kabila ng biglaang pag-alis sa pwesto ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng ICI. Ipinaliwanag ni Justice Reyes na epektibo ito sa December 15 ngayong taon. Ngunit, maaring lumawig pa hanggang sa katapusan ng taon. Bago pa ang resignation ni Singson, naunang nagbitiw o umalis na rin sa ICI si dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong Setyembre. Ngunit sa kabila nito, naniniwala pa rin ang ICI na sa tuloy-tuloy na rekomendasyon nila sa Office of the Ombudsman ay hindi dapat mawala ang tiwala sa kanila ng publiko. Hindi naman po, we can continue investigative work on table basis, not hearing basis. With our filings, we have been filing almost against everybody already. I think that's enough trust that we are building on for the Filipino people. Hataw Balita ngayon. Walang record ang Department of Justice na nakalabas ng bansa si Cassandra Leong ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Hindi pa nakumpirma o makumpirma ng ahensya ang eksaktong kinaroroonan nito pero hindi nila iniaalis ang posibilidad na lumabas ito ng bansa sa pamamagitan ng backdoor. Mayroon ng 1 milyong pisong reward money na nakalaan sa makapagtuturo ng kinaroroonan ni Ong. Naharap siya sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng umano'y scam hub na Lucky South 99. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang operasyon ng Philippine National Police para mahanap at maaresto si Cassandra Leong.
ang mga kapwa-akusado kaugnay ng kaso ng qualified human trafficking. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., inatasan niya ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na palakasin ang operasyon hindi lamang laban kay Ong kundi sa iba pang akusado na may kaugnayan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Mahigit 50 individual ang kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay ng umano'y scam hub na pinatatakbo ng Lucky South 99. Bukod kay Ong, kinasuhan din ang abogadong si Attorney Harry Roque. Si Ong ang sinasabing kinatawan ng ipinasarang Pogo Hub. Nitong Martes, sinabi ng Malacanang na nasa Pilipinas pa rin si Ong batay sa mga record. Sa gitna ng mga ulat na huli umano siyang na-monitor sa Japan. Hataw Balita ngayon. Walang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga local government unit, national government, maging ang mga private sector para sa mga flood control project. Yan ang nakikitang dahilan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kaya hindi maramdaman ang epekto ng mga programa kontra baha. Ayon sa kalihim, kung may koordinasyon ang mga sangay ng pamahalaan at sama-sama ang pagsisikap, mas mararamdaman ng taong bayan ang resulta nito. Kahapon pinangunahan ng DPWH at lokal na pamahalaan ng San Juan City ang pagtatanggal sa mga obstruction at bara sa drainage system sa San Venancio Street, Barangay San Perfecto, San Juan City. Ang problema kasi sa ganitong klaseng mga operasyon is kung magkakanya-kanya ka, yung epekto maliit. Kasi kung tingi-tingi yung trabaho, kunyari, magilinis ngayon ng San Juan ng 1 linggo, 2 linggo, tapos wala namang suporta sa national government, hindi matutuloy-tuloy yun. Isa po sa natitirang mga lugar sa San Juan na talagang grabe ang pagbabaha at pag dito, pag konting ulan lamang talagang mabilis tumaas ang tubig. Once maklear yung structure na yan, yung tubig ba na dating nag-iipon dito sa San Perfecto, aagos na ba siya papuntang F. Manalo? Ang F. Manalo po ay ang kalye ng San Juan na parating binabaha dahil yan po ang lowest point of San Juan, katabi na ho yan ng San Juan River. Hataw Balita ngayon. Nagkasundo ang Mayors for Good Governance sa Department of Public Works and Highways na magtulungan sa pagresolba ng backlog sa pagpapatayo ng mga paaralan at pagpapatibay ng mga proyekto sa ilalim ng O-Plan kontra baha upang maibsan ang problema ng pagbaha sa mga low-lying area. Nagsagawa ng pagpupulong kahapon ang mahigit 40 alkalde na kasapi ng Mayors for Good Governance o M4GG kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Batay sa target ng DPWH na nakasaad sa 2026 General Appropriations Act, kailangan makompleto ang nasa 1,200 classrooms sa susunod na taon. 800 classrooms ang matatapos sa March 2027 at mahigit sa 3,000 naman ang sakop ng tripartite memorandum agreement sa pagitan ng DPWH, Department of Education at LGUs. Ang mayors, talagang magapit na magapit sila sa mga kababayan natin . And alam nila yung needs ng mga kababayan natin. And sila yung talagang mapagkakatiwalaan natin kasi syempre sila, since sila yung magapit sa mga constituents, gusto talaga nilang mag-deliver ng mga proyekto ng maayos. No? So, I think importante itong step na to. Merong mga criteria na pinapaliwanag po ngayon si Secretary Dizon for those who will be needing more classrooms because some may not need. Kami po sa San Juan, more or less, okay naman po kami when it comes to our public school buildings, but some also are very much in need. Hataw Balita ngayon.
Dapat may kaakibat na improvement sa serbisyo ang taas pasahe ayon kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Bigor Mendoza II. Patungkol ito sa usapin ng pagkakaroon ng fare increase sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney. Ayon sa LTFRB, nararapat na masuklian ng mga driver at operator ng magandang serbisyo ang pagpapatupad ng fare increase. Mayroon nang naunang rekomendasyon ng LTFRB para sa hirit na taas pasahe. Gayunman, maaari pa rin magkaroon ito ng pagbabago dahil sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito, may terminal ka, yung waiting area. So lahat yan pag-uusapan natin. Mas lalo na marami tayong grupo na nag-consolidate na pagsanay ng jeepney. No? So we'd like to go one step level. No? Ayusin yung kanilang pagtakbo, ayusin yung kanilang rota, pagandahin ng kanilang kita. Para sa ganun, hindi lang para mabayaran nila yung kanilang utang, but more importantly, mapaganda nila yung kanilang serbisyo. Matapos ang maayos na seguridad na ipinatupad ng Philippine National Police sa sunod-sunod na kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa laban sa katiwalian, nakasentro na ngayon ang PNP sa gagawing pagbabantay sa holiday season. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pagbabasehan nila ang magagandang nagawa sa pagsasaayos ng seguridad sa mga nakalipas na protesta, kaugnay ng seguridad or security measures na ipatutupad sa long holiday. Ang PNP Anti-Cybercrime Group todo bantay na rin sa online bukod sa mga scam na nag-aalok ng bakasyon, kasama na ang babala laban sa mga illegal na nagtitinda ng paputok online. What went wrong, what went well, such that in the coming activities ay mapapa-improve natin. Okay? We'll improve in the usual support that is needed and calibrated or responsive security plan that we can employ. Okay? Lalong-lalo na, of course, ang ating mga rallyista ay hindi sila magulo or hindi naghasik ng kaguluhan. They are advertising through social media na they are selling firecrackers. So ine-engage namin kasi nakikita sa aming cyber patrolling. So once na nakipag-transaction na sila, so ang aming mga patrollers, especially itong operatives namin, so nagkakandak ng ating entrapment operations. Hataw Balita ngayon! Planong obligahin ng Land Transportation Office sa mga driver at operator ng electric tricycle o e-trike na iparehistro ang kanilang mga unit simula January 2. Muling ipinatawag ng Senate Committee on Public Services ang Department of Transportation o DOTR at ilang kaukulang ahensya nito kahapon. Kasunod ito ng anunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sa January 2, 2026 pa ipatutupad ang paghihigpit sa pagbabawal sa mga electric vehicle o e-trike sa mga pangunahing lansangan. Paliwanag ni Senator Raffy Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Public Services, dapat magkaroon rin ng regulasyon sa operasyon ng mga e-trike. Gayon din ang pag-oobliga sa mga driver na kumuha ng driver's license. Ayon naman sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinag-aaralan na nila ang pagbibigay ng prangkisa para sa mga e-trike na ginagamit sa pamamasada. Pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motorsiklo, kotse, pag nag-violate, matitikitan ka. Diba? May kalalagyan ka. Ito mga e-trikes na nakita ako. Wala nga silang rota. Basta bigla silang tatawid, kanan, kaliwa, kakat. Because wala silang driver's license. So, hindi nila alam yung mga traffic laws and regulations. Yun na titignan natin kung nabigyan ba ng local government or kung wala, mas mahirap, no? Hindi lang kolorum, pero yung safety standards na
na kailangan natin pairali sa mga e-trikes. Ano ba ang gagamitin natin pampublikong sasakyan? Kasi marami ng models ng e-trike. You have yung model galing sa Boracay, yung mga 6-8 seaters. Meron na naman mas maliit. Dito sa Antipolo, mas konti naman. Hataw Balita ngayon. 3 tripulante ang dinala sa ospital kagabi ayon sa safety officer ng Manila North Harbor Port Incorporated. Batay sa report ng Philippine Ports Authority o PPA, namataan ang isang makapal na usok na nagmumula sa marine vessel Meridian 2, Tacloban, bandang alas 6:50 kagabi, December 3. 8:45 p.m. naman, idiniklara ng Bureau of Fire Protection o BFP na fire out na ang insidente matapos ang isinagawang pagresponde. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng minor phreatic at phreatomagmatic eruptions ang Taal Volcano kaninang madaling araw. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, parehong tumagal ng 2 minuto ang aktibidad noong 12:58 a.m. at 1:04 a.m. Nagbuga ng plumes o makapal na usok na may taas na nasa 1,200 meters ang unang aktibidad, habang nasa 300 meters naman na incandescent ballistics na ibinuga sa ikalawang aktibidad. Nakataas ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Hataw Balita ngayon. Sa ating global news, naniniwala naman sa North Atlantic Treaty Organization ng NATO Secretary General Mark Rutte na tanging si United States President Donald Trump lang ang makakaalis ng deadlock sa peace talk ng Russia at Ukraine. Sa isang panayam, sinabi ng NATO leader na ito'y dahil mula pa noong Pebrero hanggang sa kasalukuyan ay sinasagawa na ni Trump ang peace deal. Hindi na ito nagdagdag pa ng komento kaugnay ng isinasagawang peace deal ng US, Ukraine at Russia. Ngunit sinabi nitong maigpit ang kanilang koordinasyon sa White House at US State Department upang tiyakin ang soberenya ng Ukraine. Hataw Balita ngayon. Naglaan ang Canada ng mahigit $200 million para sa bagong military equipment ng Ukraine sa ilalim ng NATO mechanism na itinulak ng Trump administration. Ito ay sa gitna ng tensyon sa Europe at pagkwestiyon sa US-led peace initiative. Muli na namang ginamit ng Canada ang isang NATO mechanism para sa agarang paghahatid ng air defense at ammunition sa Ukraine. Ito ang humahataw na balita ni Crespo Gaban. Ikalawang beses nang ginamit ng Canada ang Prioritized Ukraine Requirements List o PURL, isang NATO mechanism na nilikha sa The Hague upang mas maipamahagi ang responsibilidad sa pag-equip sa Ukraine. Sa ilalim ng PURL, bawat buwan ay itinutukoy ng Ukraine ang mga pinakaagarang pangangailangan nito, kabilang ang air defense system at artillery ammunitions na agad namang binibili mula sa US manufacturers o mismong American stockpiles. Naganap ang anunsyo habang nagpupulong ang NATO foreign ministers para talakayin ang US-led peace initiative na itinuturing ng maraming allies na di pabor sa Ukraine at nagbibigay ng pressure na tanggapin ang hindi makatarungang deal. Samantala, nakipagpulong sa Moscow sina Trump Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner kay Russian President Vladimir Putin na nagsabing constructive ang usapan ngunit walang naging kompromiso sa mga territorial na isyong may kinalaman sa Ukraine. Nagbabala rin si Putin na handang makipaglaban ang Russia kung gusto ng Europe, na agad namang binigyan din ng Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha bilang patunay na wala talagang intensyon si Putin na tapusin ang digmaan. Giit naman ni Anita Anand na dapat iparamdam ng allies ang solidarity sa Ukraine, habang sinabi ni Defense Minister David McGuinty na ang bagong PURL contribution ay maghahatid ng mas advanced na kakayahan para sa pagtatanggol ng bansa. Umabot na sa $22 billion ang kabuuang tulong ng Canada sa Ukraine mula 2022, kabilang ang $6.5 billion na military aid.
Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Umabot naman sa 159 ang bilang ng mga nasawi sa pinakahuling sunog sa Hong Kong. Kabilang sa mga nasawi ang isang sanggol at isang 77 taong gulang. Habang patuloy naman sa paghahanap ang mga otoridad sa mga natitirang katawan sa nasunog na apartment. Patuloy din ang pag-iimbestiga ng pulisya at sa mga 21 na naaresto kaugnay ng sunog. Marami naman ang nananawagan na unahin ang paggalang at pag-aalaga sa mga biktima at kanilang pamilya. Hataw Balita ngayon! Bubuksan ng Israel ang Rafah crossing sa mga susunod na araw upang makaalis ang mga Palestinians mula Gaza Strip patungong Egypt. Ayon sa Coordinator of Government Activities in the Territories ng Israel, makakalabas ang mga Palestinian mula sa Gaza kapag may security approval ng Israel at nasa ilalim ng supervision ng delegasyon ng European Union. Kinakailangan din na siguradong tatanggapin sila ng Egypt. Gayunman ang mga individual na mula Egypt patungong Gaza ay hindi papayagang pumasok ng Israel. Itinanggi naman ng State Information Service ng Egypt na nakikipag-coordinate sa kanila ang Israel. Hinimok na ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Bulacan na magkaroon ng proper monitoring sa lahat ng tindahan ng paputok para makaiwas sa anumang aksidente ngayong holiday season. Kasabay nito, hinikayat din ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang mga LGU sa probinsya na maglagay ng mga community fireworks display sa mga barangay para maiwasan ang kanyang pagpapaputok ng mga residente. Si Nestor Torres, sumahataw. Pagkakaroon ng proper monitoring sa lahat ng mga tindahan at pagawaan ng paputok. Itong isa sa mga nais may sa katuparan ng Philippine Pyrotechnic Manufacturer and Dealer Association Incorporated o PPMDAI sa Bulacan. Katuwang ang PNP, Bureau of Fire Protection, DTI at Department of Health. Ayon kay Alapide, kailangang paigtingin pa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbabantay at monitoring sa lahat ng tindahan ng paputok. Malaking tulong din ang paglalagay ng mga signages kabilang na ang no testing and smoking para maiwasan ang sunog at iba pang insidente. Paigtingin po talaga na dapat po may proper monitoring din kasi kung minsan pag wala na pong umiikot na enforcer, minsan nakakaligtaan pa rin po yun. O dapat mas marami pa rin yung mga signages na magpapaalala na huwag tayong mag-testing, huwag tayong magsindi ng sigarilyo sa malapit na lugar na kung saan may nagtitinda ng mga fireworks. May karapatang multa sa bawat LGU. So halimbawa dito sa Bulacan, may mga LGU na first offense, merong pagbabayad ng 500, second offense, ganun po yon. Hanggang sa third offense, mas malaki na po yung ipinapataw. Nagpahayag naman ng kahandaan ang Bulacan PNP at BFP, gayon din ang mga lokal na pamahalaan na makiisa sa grupo para matiyak ang ligtas na pagdiriwang ngayong holiday season. Tiniyak ng PNP na paigtingin nito ang kampanya laban sa illegal firecrackers, gayon din ang pagbabantay sa mga bumibili ng paputok online. They have to abide with the provision, with their license, with the provisions pertaining to their permits. Kasi po, kompleto na po, nakasaad na po doon yung rules and regulation. Gagawin na lang po nila is sumunod po sa tamang paraan. And we discourage them from, of course, yung magkakaroon sila ng mga activities like yung pagkakaroon ng mga pagbebenta ng mga illegal na paputok. Yung mga imported na yan, total ban po tayo. Muli ring nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa mga bibili na paputok na bawal manigarilyo at gumamit ng anumang heating device malapit sa mga tindahan ng paputok at pinasisigurado sa mga dealer na mayroon silang fire extinguisher na magagamit sakaling magsimula ang apoy.
para po sa mga nagtitinda, okay, mahigpit nating ipinapatupad yung mga regulations like dapat meron silang fire extinguisher na nakaantabay doon sa paputukan, yung bucket of water, and then yung sand na dapat meron silang mga buhangin. Bawal din pong manigarilyo within 15 meters mula doon sa mismong tindahan ng paputok. May mga heating devices, ipinagbabawal yan. So mahigpit tayo doon kasi pwede yung mag-cause ng risk sa pagsabog ng puputok. So yun yung iniiwasan natin. So yung mga prohibited natin doon sa selling area, hindi talaga siya pwede. Hinikayat din ng BFP ang publiko na gumamit lang ng paputok sa mga designated community fireworks o firecrackers area at huwag sa loob ng kanilang bahay upang makaiwas sa trahedya. Ang BFP po, nire-require po natin na dapat po bawat bayan, meron talaga tayong designated na community fireworks area. So yun lamang po yung lugar kung saan pwede tayong gumamit ng paputok. So hindi po siya inaalaw na kung saan lang natin gustong gamitin, doon tayo magsisindi. At lalong bawal po na bibili tayo ng paputok, gagamitin natin sa bahay or sa labas ng ating bahay kasi mag-i-impose ng harm yan sa ating community, lalo na yung sa mga tao sa ating komunidad. Magpapakalat ng tauhan ang PNP at BFP na magbabantay malapit sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat isang nagbebenta, gayon din ng mga customer na bibili ng mga paputok. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Bagaman bumaba na ang mga kaso ng iligal na pangingisda sa ilang isla ng Masbate batay sa monitoring ng Masbate Maritime Police. Nais pa rin paigtingin ng mga otoridad ang laban kontra illegal fishing upang tuluyan ng matapos ang matagal na ang problema sa Masbate. Si Sherry Galicia, humahataw. Mas patitibayin pa ng Philippine Maritime Police ang pakikipag-ugnayan sa mga tinatawag ng friendly forces at ang pagbibigay ng sapat na kaalaman sa paggamit ng pinagbabawala lalo na ang dinamita o pampasabog sa karagatang sakop ng probinsya. Kasabay ito ng ginagawang pagpapatrolya sa kapuluan ng isla ng Masbate. Batay sa tala ng Masbate Maritime Police, bumaba na ang bilang ng mga insidente ng illegal na pangisda sa lalawigan ng Masbate ngayong taong 2025 kumpara noong taong 2024. Ayon sa ulat, nasa 30,000 pesos ang tinatayang halaga ng mga nakumpiskang dinamita na ginamit sa illegal fishing noong 2024. Kasama rin ang 875 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Sa buong 30 anti-illegal fishing operations, 133 individual ang naaresto at 46 na kaso ang naisampa sa korte at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Samantala, ngayong 2025, umabot lamang sa 8,500 pesos ang halaga ng nasabat na dinamita. 695 kilo ng isda ang nakumpiska, 26 kaso ang naisampa at 135 na individual ang naaresto ng pulisya. Sa totoo lang, itong Masbate kasi, ang pinaka-primary resources talaga ng Masbate is fishing. So, yun talaga ang niyan, pangingisda kasi napapalibutan kasi po tayo na ang dagat. So, yung pag po sa illegal fishing, yun nga, kailangan po natin pagtingin o kaya magbigay po tayo ng payo sa mga ating coastal areas na kung may mga report po sila na gumagamit po ng illegal na pangingisda, pwede po nilang i-report sa malapit na police station maliban po sa amin sa pagbantay dagat at nang sa gawin magkaroon ng operasyon. Bunsod nito, upang tuluyan ng mapigil ang iligal na aktibidad sa pangisda sa isla, mas palalakasin pa ng mga otoridad ang kanilang pagsasagawa ng anti-illegal fishing operations sa mga coastal area ng buong probinsya. Pinalalawig din ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang security forces gaya ng Marina, Philippine Coast Guard, Bantay Dagat at mga barangay officials sa mga komunidad sa baybayin ng isla upang maging mas mabilis at epektibo ang pagresponde. Bukod dito, magsasagawa rin ang Masbate Maritime Police ng information dissemination gamit ang mga social media platform upang makapagbigay ng tamang kaalaman sa mga mamayan at maiwasan ang patuloy paglaganap ng iligal na pangisda. Kasi sa amin, ang pagtukoy niya sa paggamit ng dinamita, una bine-verify namin sa DTI kung
Actually, kung talagang verified siya na rehistro nagbebenta po ng abono. So doon pa lang, inaano po namin bine-verify. And then, yun nga, yung sabi ko kanina na kami po ay nagbe-verify, nagbabalidate kung yung taong yun, kaya nagtatanong kami sa mga coastal areas, sa aming mga informant na sila po ay gumagamit ng dinamita. Bagamat limitado ang kanilang resources at mga tauhan, may mga individual naman na nagpapaabot ng mga impormasyon sa ikakadarakip ng mga nagsasagawa pa ng illegal na aktibidad. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Yung report ni ni Jerry Galicia, amigo Sherwin, that's very important. Yung mga gumagawa ng mga illegal fishing, that is very important. Baka mamaya yung mga isda na kinakain din natin, punong-puno na ng mga lason dahil gumagamit sila ng mga illegal na pamamaraan ng panghuhuli ng isda. Kagaya nung dynamite fishing, Ani. Correct, opo. Tsaka nasisira niyan, syempre, yung ating karagatan, yung mga corals particularly. At bukod dyan, yung balita din ni Nestor, malapit na naman yung mga paputok, yung mga gumagamit at gumagawa niyan, taon-taon na lang meron tayong mga nababalitang mga insidente, mga sunog, Ani, patungkol dyan. Opo, di ba lately mayroon na kaagad na nasunog, po. Yan naman ang pinagtataka ko hanggang ngayon. Hindi pa natin na-resolve yung problemang yan. Sa pag-resolve ng problema, alam natin na kailangan yung participation ng ating mga kababayan. Yung mga otoridad, lagi nakabantayan. Pero may mga kababayan tayo na hindi susunod. Dapat sumunod po kayo dahil, syempre, sino naapektuhan? Sila din. Pangalawa, yung pamilya nila kapag nasusunugan, involved dyan. Pangalawa, syempre, nagkakaroon ng sunog. Mabuti kung sila lang affected. Kung nasunog din yung mga kapitbahay nila, kawawa naman. Imagine, magbabagong taon, ala kayong bahay. Magbabagong taon, namatayan kayo. Kaya kinakailangan susunod tayo doon sa mga alituntunin na pinag-uutos po ng ating pamahalaan. Kaya talagang tulong-tulong na effort yan, Ani, mula sa PNP, yung lokal na pamahalaan, at maging ng mga residente na isumbong nila yung mga gumagawa ng mga illegal na paputok dahil pagka nga may nangyari, maaaring madamay nga. Gaya nga nung sinasabi mo, yung mga kalapitbahay or mga establishment, pagka may mga ganyang naging aberyaan. Okay. At saka, I don't know kung familiar yung mga nagtitinda ng mga paputok. Yung storage ng mga paputok na yan ay talagang bawal na bawal. Kasi yung storage niyan, kailangan may mga sinusunod ka ng mga temperature. Kasi yung temperatura ay mainit. What do you expect? Talagang nasasabog yan. Kaya, again, mga kasambahay, tama yung panawagan nyo, amigo Sherwin, na dapat sumunod tayo sa mga alituntunin na pinatutupad po ng local governments, kalinsabay po ng ginagawang bahigpit na pagbabantay ng ating mga otoridad. Ayan. Okay. If I'm not mistaken, may papasok na tayo na itong weather update. Alam mo, napakahalaga nitong weather update natin kasi we may to understand na mayroon papasok. Ito si Wilma. Mayroon pang papasok na isang weather disturbance. So, yan. We will find out now. Okay. After this, mga kasambahay, antabayanan niyo po ang ating weather update na napakahalaga niyan para makapaghanda po kayo because si Wilma po magbibigay yata ng magbibigay ng panoorin natin yung weather update natin. Okay, sandali lang po mga kasambahay. Sabi ni amigo Sherwin, panoorin natin weather update. Tungkol po ito kay Wilma. Amigo Sherwin, ito na. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, December 4, 2025. Mga kasambahay, panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, December 4, 2025.
Yung binabantayan nating low pressure area ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa line 705 kilometers east ng Eastern Visayas. Mataas po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at papangalanan po natin itong Wilma. Ayon sa ating current analysis, posible itong maglandfall dito sa may Eastern Visayas o kaya dito sa may Southern Luzon. So yung mga kababayan po natin na madadaanan po netong bagyo ay dapat po naghahanda na rin po tayo dahil sa mga posibilidad na pag-ulan na dala neto na mamaya i-explain ko po using yung weather advisory na nilabas po kaninang 5 a.m. Sa ngayon, meron din tayong northeast monsoon na umiiral na dito sa may northern at central Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot netong shear line, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Catanduanes, Albay at Sorsogon. Dulot naman netong northeast monsoon or amihan, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi naman, Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating Luzon, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung mga isolated na mga pag-ambon at dulot na po ito ng northeast monsoon. Para naman dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin sa Samar, dulot ng shear line, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa kanila. Pero para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas, pati na rin sa Mindanao, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So sa ngayon po, wala pa pong direktang epekto itong low pressure area po natin sa anumang parte ng ating bansa. Shear line at northeast monsoon ang magdadala ng mga pag-ulan ngayong araw. Para po sa magiging temperatura dito sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius at Davao 25 to 33 degrees Celsius. Kanina 5 a.m. po, naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa posibleng ulan na dulot na itong shear line. Ngayong araw, inaasahan natin 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, pati na rin sa Eastern Samar. So, Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga po. Maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isaias Kapitulo 33, ang talatay 2. O Panginoon, magmahabaging ka sa amin. Aming hinintay ka. Ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga. Aming kaligtasan naman sa panahon ng kabagabagan. Meron pa naman 1 minuto. Sige, sige na. Christian, thank you. Good morning. Jerickson. Adet, meron pa 1 minuto. Josa, and of course kay Adet. Ayan. Get well soon. Get well soon, Adet. Carl, thank you. Si Aljan, ang ating palagian kasama. Thank you so much. Si Rap, thank you very much. Si Justine, si Belinda, si Jen. Thank you very much. Belinda, Jen, si Igat, Rodrigo, ayan, Thanos, ayan, sa inyo pong lahat. And of course, ang IT people, thank you very much. BP Ruth Soriano, good morning sa inyo po. Attorney Mel, magandang umaga. And Attorney Portesa, good morning po. And of course, sa lahat na nanonood sa atin. Yan, BP Joseph, good morning po. Sa aking tita Nene, La Pastora, at sa aking may bahay, sa aming unika, iya si Elisea. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes. Ikaabot sa buwan ng Disyembre taong 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong.
Get well soon din sa nanay ni Diyos Ibanez, Sis Joy. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.